Habang maingat na nanunood si Snakey, napagtanto niyang magpapakamatay pala sa pagbibigti ang bata. Hinawakan ng bata ang lubad, umiiyak at humihingi ng tawad sa kanyang ama. Sinasabi niyang wala siyang kwentang anak at ayaw na niyang mabuhay bilang alipin ng isang bansang bumagsak. Nang akmang itatali na niya ang lubad sa kanyang leeg, napabuntong hininga si Snakey at naisip niyang isa itong malaking katangahan ng bata. Bago pa makagawa ng anumang kahangalan ng bata, ginamit ni Snakey ang kanyang kapangyarihan para putulin ang lubad. Dahilan para bumagsak ang bata sa lupa, parang taong nadulas sa balat ng saging. Habang dahan-dahang tumatayo ang bata, bumubulong siya na pamilyar ang kakaibang pakiramdam na ito. At nagtatakang nagtanong kung nagbalik na ang Black Old Snake. Nang marinig iyon, nabigla si Snakey, napagtanto niyang nararamdaman pala siya ng bata. Kahit pa gumagamit siya ng invisibility talisman na kayang lokohin kahit ang mga cultivator. Tahimik siyang nagtaka kung paanong nakita siya ng isang mortal. Kasabay niyon, magalang na tumawag ang bata, tinatawag siyang Snake Immortal Sr., at sinabing nararamdaman niya ang presensya nito sa silid. Bahagyang umanga si Snakey, kaya nagpasya siyang magpakita. At inalis ang invisibility talisman. Nang lumabas siya, nanlaki ang mga mata ng bata sa gulat at pagkasabik habang yumuyuko. Sinasabing nagbalik na nga talaga ang Snake Immortal Sr. Tinanong ni Snakey ang bata, na ang pangalan ay Wang Xiaono, kung bakit niya gustong kitilin ang sariling buhay. Sumagot si Wang na tiyak na alam ng Snake Immortal ang sitwasyon. Na bumabagsak na ang buong bansa. Tumanggaw si Snakey, sinabing alam niya, at ipinaliwanag ni Wang na sa gitna ng pagguho ng lahat. Wala siyang makitang dahilan para magpatuloy sa buhay. Ngunit bago pa makasagot si Snakey, isang malakas na ungol ang narinig mula sa tiyan ni Wang na pumutol sa tensyon. Tinitigan siya ni Snakey, at pagkatapos ay casual siyang binato ng isang piraso ng karne. Sinabing mukhang ang tunay na dahilan kaya gustong mamatay ni Wang ay dahil sa gutom. Nagpalingalinga ang bata, sinulyapan ng isang beses ang karne, at agad itong sinimulang lamunin na parang hindi kumain ng ilang araw. Nang makakain si Wang ng ilang subo at medyo nabusog ang kanyang tiyan, inamin niya na hindi mali si Snakey, malapit na siyang mamatay sa gutom. Ngunit pagkatapos lumunok ng ilang subo pa, ipinaliwanag ni Wang na hindi lang gutom ang dahilan kaya gusto niyang kitilin ang kanyang buhay. Tinitigan lang siya ni Snakey, na parang, "Bro, busog ka na, ano na namang palusot?" Tinanong niya kung gusto pa ring sumuko ni Wang ngayong masaya na ang tiyan niya. Si Wang, habang ngumunguya pa rin ng karne, ay humingi ng pakiusap kay Snakey na huwag siyang maliitin. Buong pagmamalaki niyang sinabi na nag-aral siya sa ilalim ng guro ng bayan sa loob ng 2 taon. At kung sakaling mahuli siya ng hukbo ng Qin bilang alipin, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mabuhay sa kahihiyan. Nang marinig iyon, sinimulan ni Snakey ipaliwanag ang realidad ng mundo sa kanyang kalmado ngunit bahagyang nanunuya na tono. Tinanong niya si Wang kung alam ba nito na sa bawat 1,000 sea turtles na ipinanganak, isa lang ang nakakarating sa karagatan. Nagpatuloy siya, sinabing hindi mabilang na salmon ang lumalangoy pataas sa ilog, ngunit halos 1% lang ang nagtatagumpay sa paglalagay ng kanilang mga itlog. Pagkatapos ay idinagdag niya na sa buong kaharian ng Chu, may bilyon-bilyong nilalang na nabubuhay. At nagtaka kung anong bahagi nyo ng tao, marahil isa sa 100 milyon. Maingat na nakinig si Wang, kinakamot ang ulo, at sinabing napakalalim ng tanong para masagot niya. Idinagdag niya na baka si Ji Chu ang mas makakasagot kaysa sa kanya. Nang marinig iyon, nalito si Snakey at nagtanong kung sino si Ji Chu. Bago pa makasagot si Wang, biglang sumeryoso ang kanyang mukha nang may maramdaman siyang kung ano sa labas. Mabilis siyang tumayo, sinabing may mga mandirigma mismo sa pangunahing pinto. Katulad ng kanyang kinatatakutan, biglang pumasok ang mga sundalo at sumigaw na may mga tao pa sa loob ng bahay. Nang makita sila, agad na inactivate ni Snakey ang kanyang invisibility talisman ulit, habang naniga si Wang sa takot. Nagtataka kung ano ang dapat niyang gawin ngayon para maiwasang mahuli ng hukbo ng Qin. Nang sumugod ang mga sundalo ng hukbo kay Wang, sumigaw ang kanilang pinuno ng utos na patayin ang lahat sa loob. Nang marinig iyon, agad na ipininikit ni Wang ang kanyang mga mata, iniisip mukhang ito na. Inaasahan na lang niya na sa kanyang susunod na buhay, ipapanganak pa rin siyang isang proud na taga-Chu.
Kawawang bata, nagpaplano na ng reinkarnasyon bago pa man mamatay. Ngunit bago pa siya maabot ng mga sundalo, biglang sumugod si Snakey at inatake sila isa-isa na parang isang invisible ninja na nakakafin. Gamit ang kanyang invisibility talisman, mabilis na ibinagsak ni Snakey ang mga sundalo kaya nagpanik ang mga natira, nagsisisigaw. Sumisigaw silang minumulto ang bahay at tumatakbo palabas na parang mga headless chickens. Nakatayo si Wang na nanigas, napagtanto niyang buhay pa rin siya, at nagtataka kung ano ang nangyari sa mga sundalo na akmang papatay sa kanya. Sa labas, nakita ng mga litong sundalo ang kanilang mga kasama na tumatakbo palabas at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ngunit sa halip na sumagot, isang nagtanong ang takot na sundalo tungkol sa kinaroroonan ni na matandang Liu at Zhaoju. Sa sandaling iyon, deactivate ni Snakey ang kanyang invisibility talisman at lumitaw mismo sa harap nila. Nananatili sa kinatatayuan ang mga sundalo sa takot, sumisigaw na isa siyang halimaw. At nag-uutusan na ipatawag ang immortal para labanan siya. Ngunit bago pa sila makakilos, tinapos na silang lahat ni Snakey, hindi hinayaang makatakas ang sinuman. Pagkaraan ng ilang sandali, habang katahimikan ang bumabalot sa paligid, dahan-daang lumabas si Wang. Puno ng mga walang buhay na katawan ng lupa, at nananatili sa hangin ang amoy ng takot. Mahina siyang tumawag kay Snakey, nagtataka kung saan ito nagpunta. Pagkatapos ay nakita niya itong nakatayo ng kalmado sa gitna ng mga bangkay. Lumingon si Snakey, medyo naiinis, at pinaalalahanan si Wang na sinabi niyang manatili ito sa loob. Nang marinig iyon, tumakbo si Wang patungo sa kanya. At niyakap siya ng mahigpit, tinatawag siyang kahanga-hanga. Mabilis na kumalas si Snakey, nakakunot ang noo, at sinabihan si Wang na huwag siyang yakapin ng casual. Habang umatras si Wang, inilabas ni Snakey ang isang invisibility talisman na parang nagpapakita ng magic trick. Ibinigay niya iyon kay Wang at sinabihan itong samahan siya para makilala si Ji Chu. Masiglang tumango si Wang, at ang dalawa ay naglaho sa hangin gamit ang talisman. Sa daan, ipinaliwanag ni Wang na nakatira si Ji Chu sa bayan ng Chengjia, at siya ang pinakarespetadong guro roon. Idinagdag pa niya na si Ji Chu pala ay isang dating nangungunang iskolar ng China. Siya lang ang tanging tao sa kanyang panahon na nagtuturo ngayon sa mga mahihirap na bata ng libre. Nakinig si Snakey at nag-isip, grabe, isang guro na hindi naniningil. Mas bihira pa yan kaysa sa isang mabait na Panginoong may lupa. Naalala rin niya na ang bayan ng Chengjia ang mismong lugar kung saan siya unang nagkaroon ng malay. Habang naglalakad, sinabi ni Wang kay Snakey na binigyan pa siya ni Ji Chu ng bagong pangalan, Wang Ding. Buong pagmamalaki niyang ipinaliwanag na ang Ding ay nangangahulugang isang pangako na may bigat ng siyam na. Hokbu, tumawa si Snakey at pinuri ito, sinabing malakas na pangalan iyon, hindi tulad ng kanyang boring na pangalan. Maya-maya, narating nila ang bahay ni Ji Chu at kumatok sa pinto. Mula sa loob, isang boses ang nagsabing pumasok sila. Nang pumasok sila, nanigas si Wang sa gulat. Nakaupo si Ji Chu at lasing na lasing. Nang makita siya, masayang tinawag ni Ji Chu si Wang, sinabing dumating ito sa perpektong oras at inanyayahan siyang uminom ng magkasama. Lalo pang naguluhan si Wang ng buong pagmamalaki niyang ipakita ni Ji Chu ang masarap na alak. Sinabing regalo iyon mula sa hukbo ng Qin. Nang marinig iyon, napanganga si Wang nang tanungin kung ano ang ibig sabihin niya ng hukbo ng Qin. Kalmadong ipinaliwanag ni Ji Chu na inimbitahan siya ng mga general ng Qin sa hukbo ng Qin. Si Wang, na nagulat pa rin, ay napatanong kung pumayag ba talaga si Ji Chu na gawin iyon. Tumango si Ji Chu nang walang pag-aalinlangan, sinabing pumasa siya sa Imperial Exam sa edad na 15 at naglingkod sa Royal Court sa loob ng 3 taon, nagtutulak ng mga reforma. Ngunit pagkatapos makasakit ng mga makapangyarihan, ipinatapon siya sa kanyang bayan, at simula noon, napagod na siya sa kaawa-awang buhay na ito. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Wang Ding at sinabing kumikilos si Ji Chu ng parang di normal. Ngunit bago pa niya matapos, pinutol siya ni Ji Chu, sinabing, hindi madali ang buhay, at sinabihan si Wang Ding na mamuhay lang ng maayos, sa halip na mag-alala ng sobra. Nananatiling tahimik si Wang, habang tahimik na nag-oobserba si Snakey mula sa itaas, iniisip na, gaya ng kanyang hula. Naniniwala rin si Ji Chu na mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa pagmamalaki, pinili niyang sumuko sa hukbo ng Qin para manatiling buhay.
Nagkibit balikat si Snakey sa kalooban, iniisip, may punto si bro, hindi kayang habulin ng karangalan kapag gutom ang tiyan. Habang itinaas ni Jichu ang kanyang tasa, sinabihan niya si Wang na mag-relax at huwag kumilos ng padalos-dalos. Tumango si Snakey bilang pagsang-ayon mula sa malayo, alam na. Laging nauuna ang kaligtasan. Pagkatapos, biglang tumayo si Jichu at inanunsyo na pupunta siya sa pangunahing kampo ng hukbo ng Qin. Kalmado niyang idinagdag na ang kanyang bahay, kasama ang lahat ng mga libro sa loob, ay pag-aari na ni Wang Ding. Bago pa makasagot si Wang, nagsimulang lumakad si Jichu. Pinigilan siya ni Wang na ngayon ay di na makatayo sa kalasinggan, ngunit ikinawayan lang siya ni Jichu at umalis. Mabilis na nagpa siya si Snakey na sundan siya gamit ang kanyang invisibility talisman, sinabihan si Wang na maghintay muna roon. Si Wang ay masunerang tumango habang si Snakey ay dahan-daang lumabas ng bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating si Jichu sa gilid ng isang mataas na bangin na tinatanaw ang isang umaalulong na karagatan. Nanunod mula sa likuran, napagtanto ni Snakey na si Jichu ay walang intensiyong pumunta sa anumang kampo ng militar. Maingat siyang nagmamasid, nagtataka kung ano talaga ang planong gawin ni Jichu sa tabing ilog. Bigla na lang, itinaas ni Jichu ang kanyang kamay at nagsimulang bumigkas ng mahina. Ang umaagos na mga taon ay hindi mapipigilan. Ang kabisera ng Ying ay dinaraanan ng damo. Ang kanyang kalangitan ay pinalabo ng mga kalapati. Tahimik na nakinig si Snakey habang nagpapatuloy si Jichu. Ang mahabang espada ay bali, nilamon ng mga isda sa ilog. Isang malinaw na batis ng Jiao ang kumakatok sa mga tarangkahan ng langit. Napakunot ang noo ni Snakey, hindi niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin noon. At bago pa siya makakilos, biglang sumulong si Jichu at tumalon mula sa bangin. Naglaho sa umaalon na ilog sa ibaba.